Dahil nga po sa pagtaas po ng presyo ng langis sa world market. Ayon po sa ilang ekonomista, posibleng lumagpas sa 4% ang inflation na target ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay sanhi ng tensyon sa gitnang silangan na nagtutulok ngayon pataas po sa presyo po ng krudo na umabot na sa halos $100 per barrel. Inaasahan din po ang malaking pagtaas po ng presyo ng diesel at maging gasolina na apektado po ang pamasahe at presyo po ng mga pangunahing bilihin lalo na. Babala po na ekonomista, maaaring magdulot ito ng sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng mga serbisyo at produkto. Pinag-aralan po naman daw ang pagbibigay po ng targeted subsidies at posibleng pag-aayos ng polisiya ng BSP para mapigil ang pagtaas ng inflation. Samantala, matapos bawiin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang taas pasahe, muling hihirit po ang Grupong Piston sa panibagong petisyon na ihahain ng grupo sa LTFRB. ₱5 ang hihilingin nilang taas pasahe ang giit ng piston. Lalong malulumpo ang mga tsuper kung hindi tataasan ng pamasahe lalo't sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala po naman, nakatakda pong dumating sa bansa ang 300,000 bariles ng diesel ngayon daw pong linggo. Ayon po sa Department of Energy, ito'y binili ng Philippine National Oil Company sa isang bansa sa Southeast Asia. Pero hindi tinukoy po ng DOE Secretary Sharon Garin kung ito'y saan nanggaling. Ibebenta po ang mga paparating na supply sa mga oil players sa kaparehong halaga kung magkano ito binili. Tinataya po namang mauubos ang stocks ng mga kumpanya sa katapusan ng Abril. Sa kabila niyan po'y aminado pa rin po ang DOE na hindi ito sapat para mapunan ang demand ng bansa. Ayon kay Secretary Garin, umaabot sa 1,000,000 bariles daw po ng langis ang ginagamit ng bansa sa kada 5 araw. Samantala mga kapatid, good news po sa mga motoristang dumadaan sa expressway. Nadagdagan pa ang toll roads na magpapatupad po ng diskwento sa gitna pa rin ng taas presyo sa produktong petrolyo. Kabilang po dyan ang Cavitex, R1 Expressway Extension, Muntinlupa, Cavite Expressway. At ang bahagi ng SCTEX mula po yan Tipo hanggang Tarlac. Hanggang ₱66 naman ang matitipid sa toll ng Class 1 vehicles, depende sa expressway. Sa Class 2 vehicles, kabilang ang mga bus, may ₱4 hanggang 131 o ₱131 na discount. Pati ang mga truck o Class 3 vehicles, may halos ₱200 po na diskwento. Magsisimulang ipatupad ang toll discount ngayong araw, kasabay ng naunang inaprubahan na 2 buwang toll reductions sa NLEX, SLEX at sa Star Tollway. Nagluwag po naman daw ang NFA ng mga tuntunin nito sa pamimili po ng palay. Ang apoy para ho sa mas maraming makikinabang daw ng mga magbubukid ngayong pong panahon ng anihan. Kasama nga po sa mga binagoy ang kwalifikasyon para makonsiderang tuyo ang palay at pest standard para po sa palay. Bibili na raw po ang NFA ng palay na visibly free of pest o basta ho walang natatanaw ng mga peste sa supply. Nagluwag daw po ang NFA sa tuntunin matapos nga po ang ilang taong reklamo ng mga magbubukid na nahihirapan po sa marami ho na mga resikitos po ng NFA bago makapagbenta ng palay sa ahensya. Dahil nga din po sa hirap ng mga inilatag na panuntunan ng National Food Authority. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.